capable, you're not even competent to be a local official. Don't even run. Rest assured, we're not going to allow this na kami po ang kakawawain. Imbis na maging karapatan yung edukasyon, mas nagiging pribilehiyo ito. Magandang araw, kayo po ay nakatutok sa programang kung saan ang inyong pananaw ay mahalaga, may katwiran at dapat marinig ng taong bayan. Ito po ang Christmas episode ng Perspektiba. Mapapanood po tayo sa CLTV 36 Free TV at sa official YouTube channel ng CLTV 36 page. Ipahayag po ang inyong opinyon at perspektiba sa topic na ating pag-uusapan sa episode na ito. Industriya ng parol, tuloy ang pagliwanag sa gitna ng pandemya. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, panoorin muna natin ito. Kurap, islap, laging parol Fernandino, parol yung amat tayo. Tilap, tindat, laging parol, wikain parol Fernandino. Sa Christmas special ng Perspektiba, ating kukumustahin ang industriya ng pagpaparol sa gitna ng pandemya. Tuluyan na ba itong nakabangon? Ano-ano ang mga hakbang na ginawa ng parol makers upang makaahon sa epekto ng lockdown sa kanilang negosyo? Matatanda ang taong 2020 nang magbigay ng ayuda sa mga magpaparol si dating City of San Fernando Mayor Edwin Santiago. Ang hakbang na ito ay tinawag na Economic Recovery and Rehabilitation Programs o ERRP, na layong tulungan ng mga micro, small, and medium enterprises sa syudad na naapektuhan ng lockdown dulot ng pandemic. Makakasama po natin sa ating talakayan si Ginoong Francis Musni, isa pong historian at ang Most Outstanding Kapampangan Awardee for Culture. Maging si Ginoong Roland Kiambao, isa pong parol maker at exporter. Nakapanayam din po ng perspektiba si Ms. Ching Pangilinan, ang Tourism Officer ng Syudad San Fernando, Pampanga. Ayon po kay Ms. Ching Pangilinan, gumawa ng paraan ng Syudad San Fernando maging ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga upang matulungan ang mga tindero-tendera ng parol noong kasagsagan ng lockdown. Mga nagbebenta ng parol, yung mga may mga stalls, may mga physical stalls, no? Yan yung mga affected, no? Pero nakita naman natin sa datos natin na hindi rin nagbago yung number of registered lantern enterprises na meron tayo sa ating syudad. And at the height of the pandemic, dahil nga ang peak season for the lanterns or lantern sales is always yung mga bare months, no? So by that time, naka-recover na yung mga mismong may mga lantern stalls. Kasi di ba the height of the lockdowns natin were earlier in 2020 before the bare months happened. So medyo nag-ease na ng restrictions when lantern sales season started to begin. The harshest would have been the lockdowns, pero nagkaroon kasi ng mga institutional mechanisms in place naman, like unang tumulong ang Giant Lantern Foundation sa mga lantern makers natin sa pagbibigay ng ayuda. At the same time, naging prioridad kasi sila ng city government nung namigay din ng ayuda para sa mga lantern makers natin nung kasagsagan ng mga lockdowns na meron tayo 2 years ago. Patuloy din po ang paglago ng export industry ng parol dahil na rin sa mga online sellers na nag-uso ngayong pandemya. Kung titignan natin, no, sa 2 taon na nakalipas, no, at the height of the pandemic, una inaasahan natin na bababa yung lantern sales natin. Pero ang naging maganda sa experience natin during the pandemic is nagkaroon ng bagong opportunity o mga pagkakataon yung mga lantern makers na makabawi pa rin at na-explore nila ang iba't ibang mga bagong teknolohiya kagaya ng paggamit ng mga apps, no, bilang mga platforms kung saan makakabenta sila ng mga lanterns. At the same time, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na ma-link sila sa mga forwarding services, for example, no, kaya mga couriers natin. Kaya napadali ang shipping ng mga parol, mas mabilis tuloy yung pagkalat nila, no, lalong-lalo na sa mga binibenta ng mga commercial lantern. So, ang figures natin from the past 2 years ay nakita natin na tumaas naman overall yung lantern sales natin. At nakadagdag dito yung mga promotional activities pa rin natin dahil
ang Giant Lantern Festival ay nagpatuloy pa rin kahit na digital ang format no sa nakaraang 2 taon at pinapakita natin na buhay na buhay ang paggawa ng parol dito sa siyudad ng San Fernando. Masasabi natin na blessing in disguise ito dahil nga nagkaroon ng venue para mag-explore ng mga new opportunities and lantern makers natin, no? Especially those in the lantern sales, no? Kasi kahit sabihin mo na we can also look at it na titignan natin na kaiba yung mga nagbebenta ng parol doon sa mismong gumagawa ng parol, but they are supporting each other as part of the bigger lantern industry. Okay, kaya mas naging madali for us bilang consumer ang bumili ng parol online. You can easily buy it through any of the shopping apps, no, na available sa atin. Tapos kahit nasa abroad ka, you can link directly to the lantern makers dahil meron sa kanila yung nakakapag-export na ng parol at may papadala ito kung saan ka man sa buong mundo. So sa ganung pagkakataon, tinitignan natin na naging maganda for business ang nakaraang 2 taon dahil lumaki yung lantern sales. At the same time, ngayon taong ito ang pansin namin is dahil gusto natin na masayang-masaya yung Pasko, dumami din yung mga nagpapagawa ng mga institutional decors dito sa syudad natin. No? In fact, we've been visited by different local government units, no, kung saan tinitignan nila yung lantern decors ng city natin dahil maaga tayo na nag-display ngayong taong ito. Tapos imagine ngayon, anong week na ngayon, meron pang mga nag-order ng mga parol para sa iba't ibang mga local governments nila. So that's how vibrant the industry is. Naniniwala rin po si Ms. Ching Pangilinan na tuloy ang paglago ng industriya ng pagpaparol sa siyudad San Fernando, Pampanga. Yes, definitely. I think it's quite exciting for our lantern making industry, no? Hindi lang yung paggawa ng mga giant lanterns, pero yung mismo industriya kung saan sari-saring designs at maraming innovations ang ipinapakilala ng ating mga giant lantern makers and lantern makers ng ating syudad. In fact, we've seen this year a lot of innovations. For example, we've introduced new materials such as the use of sequin fabrics, no, for the fabric parols. There have been really high impact collaborations between designers and our lantern makers. No? Ibig sabihin, we're still preserving the traditional Giant Lantern Festival and the way that we do or make giant lanterns na traditional, na pero merong mga nag-infuse din ng mga bagong ideya mula sa labas kung saan nagkakaroon ng mga new products out of these collaborations. No? Kaya nakita na rin natin na nagkaroon ng transition to using LED bulbs for our Capiz lanterns, for example. These innovations were unheard of if you were looking at the lantern industry 5 to 10 years ago. Kanya napaka-exciting kasi nagiging mas bata na rin yung mga lantern makers natin, and I think they've also inherited the business sense of their parents, no? At minsan marami na rin yung mga nagpo-promote mismo ng lantern making bilang isang business na pwede mong i-pursue, especially dito sa City of San Fernando. Sa pagbabalik po ng perspektiba, makakasama po natin si Ginong Roland Kiambao, isang kilala pong lantern maker at exporter. Manatiling nakatutok at magbabalik ang perspektiba. Nagsimulang lumago ang industriya ng parol San Fernando dahil sa Giant Lantern Festival. Pinaniniwalaan na nag-umpisa ang pista sa Bacolor, Pampanga bilang ligligan parol sa pagitan ng taong 1904 at 1908. Bago pa man magkaroon ng ligligan parol ay laganap na sa lalawigan ng pagdaraos ng Lobenas kasabay ng simbang gabi. Ngayon, umaabot na sa 20 talampakan ng mga parol na isinasali sa Giant Lantern Festival. Patunay sa sipag, tiyaga, dedikasyon at patuloy na pag-akap sa makabagong teknolohiya ng mga Fernandino. Kaya ngayong December 17, tunghaya ng Giant Lantern Festival 2022 sa Robinsons, Tamir's, Pampanga. Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin itong mapapanood sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115.
Nagbabalik po ang perspektiba sa puntong ito ng ating programa. Makakapanayan po natin si Ginoong Roland Quiambao, isa pong lantern maker at exporter. Magandang araw po sa inyo, Sir Roland, at welcome po sa Perspektiba. Magandang araw din. Merry Christmas. Yes, sir. Salamat po at nakasama po namin kayo dito po sa panayam na ito. Sir Roland, alam po natin itong nakaraang pandemya, maraming mga negosyo ang naapektuhan at nais po namin kayong kumustahin. Paano niyo po napanatiling buhay pa rin at masasabi nating nag-survive ito pong industriya ng pagpaparol sa kabila po ng nakalipas na pandemya? Actually, nung pandemya, hindi kami masyadong naapektuhan. Pero ito, speaking for myself lang naman. Ang nangyari nga kasi sa amin, maraming nag-online seller. Nung gusto rin kumita kasi, ang ginawa namin, binaba namin yung presyo para lahat makatawid sa tulay, ika nga. Nagbigyan namin yung mga online seller, kaya dumami yung mga online seller namin. Kaya dumami yung demand namin sa parol kasi nga maraming nag-order. Alam mo naman yung Pasko dito eh. Pag naramdaman na yung bare month, kahit anong problema, parang nawawala pag naririnig na yung Pasko eh. Kagaya ng nangyari sa atin na nakaranas na tayo ng ganyan nung naglahar eh. Nung naglahar kasi, naranasan na namin yan. The more na gumawa kami ng parol nung panahon na yon, kaya nga nakabangon tayo uli eh. Okay. So sir, ito pong masasabi niyo, kailan nag-start sir yung sa online selling? Ay ba 2021? I mean, nung maranasan natin ito ay 20, At kailan ninyo naisip na right there and then ba, sir, during the pandemic, pagka-declare ng para ito po ma-share natin talaga kung paano nyo ginawa yung pagbangon, Or dito lang recently po na nakita natin na yung potential ng social media. Actually, ito halos yung ginamit ng mga negosyante po natin para talaga kahit nasa bahay lang, pwedeng magtrabaho, pwedeng magnegosyo. Dahil kasi pag nagnegosyo ka, hindi lang sarili mo iniisip mo eh. Iniisip na rin namin yung mga trabahador. Alangan naman na siyempre, hindi mo naman kain tustusin sila ng 1 buong taon o 2 taon. Ginawa namin, nagsugal na kami. Tinagdagan namin yung raw mat. Kasi itong product naman namin, pwede mo naman i-stock eh. Okay lang, kung matulog yung pera mo, okay lang. Talagang ganun, sugal eh. Gamble yan. At saka naalala mo rin yung mga trabahador na mawawalan sila ng hanap buhay. Ang ginawa namin, continuous lang. Incidentally, meron na kaming naka-line up na yung export namin sa Canada at sa US. Kaya hindi naman kami tumigil, actually. Ngayon, pagpasok ng July, nag-umpisa ng magtawagan yung mga LGUs, yung mga suki namin na nagpapadecorate. Alam mo kasi, siyempre sa isang ama ng isang syudad o isang ama ng isang bayan, gusto mo rin mapasaya yung mga tao. Kaya, ang nangyari, na sila sa amin, nagpa-design na para daw yung mga mamamayan nila malimutan naman yung nangyayari. Kaya gano'n ang nangyari. Swerte siguro, hindi namin alam mo. Sugal din. Yung mga, ganito kasi, dalawa yung negosyo namin eh. Isa sa mga street decors, tsaka isa sa mga retail. Yung retail namin, hindi kami tumigil. Tapos nag-umpisa kami sa mga street decor bandang July, August, gano'n. Sir, yung mga parol po na ginagawa ninyo from San Fernando, saan na po nakakarating ngayon? Actually ngayon, marami kaming napuntahan. Tagbilaran, Bohol, Misamis Oriental, Bicol, Naga, Camarines Norte, Zambales, Batra, Sa ibang bansa, sir? Sa ibang bansa, mayroon kaming 5 yung umorder sa amin na pang-export. Okay, so ganun na po, At least nakita po natin na sa kabila man ng pandemya, parang yung bilang isang negosyante, sabi nyo nga, sir, tsaka yung concern nyo po sa inyong manggagawa, hindi pwedeng tumigil. Anumang industriya, at ito specifically para sa industriya ng parol, nagkaroon po ng paraan pa rin, para maisulong ito, makapagpatuloy. Sir Roland, in general po, siguro po nabamasdan din natin, nakikita itong ating pong mga kapwa parol makers dito sa syudad. Masasabi po ba nating nakabangon na din talaga 100% ito pong ating pong mga parol makers sa gitna po ng pandemic? Kung i-rate mo yung taon na ito, talagang marami nga kaming tinanggihan din na mga LGUs kasi hindi na namin kaya. Pero ang ginawa ko naman, nag-network ako sa ibang mga small lantern maker para magkaroon sila ng trabaho. Binigay ko lang sa kanila yung ibang trabaho, out job ko, para magkaroon sila ng trabaho. Kasi
Siyempre, naghahanap buhay ka para mabuhay, hindi para mamatay. Stressful kasi ito eh. Itong taon na ito, medyo stressful siya. Actually, good problem, ika nga. Kaya lang, siyempre, iniisip mo rin yung health mo, tsaka yung ganun, yung health mo, tsaka kung hindi mo na talaga kaya, di job mo na, at least nakinabang yung iba. Kaya sabi ko nga, nakita ko yung formula ngayon na yung mga walang mga papeles na mga kasama namin, pinagbibigyan na namin sila. Pag ganyan, sabi namin, parang mag-networking na tayo, hindi na uso yung nagpapatayan, parang ganun. Networking na lang para kung sasali sila, halimbawa, sobra-sobra yung trabaho, pwede mong i-out-job sa kanila. At least nakinabang sila, di ba? Opo, yun po yung I think na malaking naitulong din na like yung sinasabi niyo sir na perspective na hindi parang sosolohin mo na lang ang lahat. Lalo na sir, kayo po ang kinokontak. Tsaka iniisip mo rin kasi yung sa community eh. Yung sa community, let's say yung July, August, September, October, November, December, magdadatingan na rin yung nagluluto ng mga kakanin, mga merienda, kasi may mga trabahador eh. Kaya nagkakaroon ng chain reaction yung ekonomiya. Actually, umiikot yun within the community pa lang eh. Yes. Kung bilangin mo yung ilang kami, di ilang hundred jobs yung nabigyan mo ng trabaho. Hindi lang yung directly sa parol, indirectly, nagkakaroon din ng panginaban dahil sa parol. May ripple effect, ika nga po, na hindi lang mula sa inyo, nakatulong kayo at yun babalik din sa community. At yun, I think sir, ang ganda ng perspective na yun na bilang kayo na nasa industriya at kilala na sa industriya po ng paggawa ng mga parol, nakita nyo rin yung need na maitulong or tulungan itong ating pong mga maliliit o nagsisimula pa lamang na mga lantern makers, ano po, dahil nga kilala itong ating pong mga nagpaparol, ano po, at magandang bagay po na makita din natin, ano, na itong mga kababayan po natin na kailangan ng tulong, mga makers po natin ng mga lantern, kung ano man po yung kailangan nila, ay maitulong din po ninyo ng mga kilala na nga po dito sa industriya. So sir, nice lang po namin balikan in passing. Paano po kayo nag-start dito po sa industriya ng lantern making? Actually, yung typical, yung overseas employer, galing ako sa abroad. Kaya lang, nagmaneho ako ng jeep, kaya lang hindi kumikita. Passion ko yung mga parol na ito since childhood kasi eh. Actually, walang eskwela nagtuturo dito eh. Walang eskwela nagturo ng paggawa ng parol, walang libreng naisulat talaga. Ang naging magandang salesmanship ko yung tradition siya. Naging tradition siya, pinapasa namin from one hand to another. Kaya siya siguro magandang tingnan kasi nga, mayroon siyang kwento behind. Unlike yung ibang product na regular business po. Wala siyang regular business lang. Pero yung sa atin kasi, mayroon siyang kwento behind. Kaya parang pag nag-interview sila sa akin dito, kinukwento ko muna yung history ng parol. Kaya nabibigyan namin ng kulay yung buhay yung mga parol na ginagawa namin. Ganon. Pagkatapos, yung local government unit natin, nakakatulong din sila kasi tayo ang unang nag-iilaw dito eh. Pag nakita nila yung San Fernando na umiilaw, parang nagagayaan na yung ibang LGU. Kaya maganda yung epekto actually. Yun ang magandang promotion na ginagawa ng San Fernando sa atin. Yes, yung suporta rin po ng mga local government units para magpatuloy kung ano man pong industriya, specifically like dito po sa lantern making. At yung nabanggit niyo sir kanina na wala palang school na nagtuturo. So ito pong ating mga yung mga nagsisimula po nating mga lantern maker or yung mga pumasok po sa negosyo o industriya ng lantern making, ito po ay naipass on sa kanila. Ano po? Like yung nabanggit nyo sir, or kayo ba sir, may balak ba kayo na magkaroon ng ganitong training din for other aspirants din po para yung ating pong industriya ay magpatuloy at hindi lang po magstay dito po sa inyong generation? Actually, gano'n naman ang ginagawa namin eh. Pinapasa, sabi ko nga palagi, hama mo yung binhi, hindi mo naman sinasabog sa lupa, walang tutubo, di ba? Ganito kasi siya, ang sa amin kasi gusto naman yung homegrown talaga. Iba yung entrepreneur, iba yung lantern maker talaga eh. Yung entrepreneur, pero siya magpagawa ng parol, bebenta niya, parang wala lang, ganun. Yung sa amin kasi gusto namin, put it in, you do it by heart. Yung passion, sir? Kasi passion siya kasi mayroon siyang kwento behind. Kaya dapat pahalagahan natin yon. Kasi nakakaganda yung naging tradition siya eh. Pinapasa from one hand to another.
hanggang sa hindi siya mamatay. Although hindi kami para-pareho ng sistema, pero ang common denominator namin, matatapos siya as parol. Okay, sir. So, thank you, sir. Inimprove for lang namin sharing. yung mga tinuro ng matatanda, kagaya ng mga pumasok ng mga bagong technology, yung mga sequencer, mga winker, mga LED lights, mga rope light, mga iba-ibang ano. Kailangan kasi, kahit na gumagawa ka ng parol, kailangan makapag-cope up ka sa panahon eh. Hindi lang yung, kami, ginagawa namin, traditional at saka modern, pwede mong i-fusion. Hindi lang puro, kasi ayaw namin wala yung touch ng San Fernando Lantern. Okay. Yun nga, sir, no? Yun yung next ko din gustong itanong sa inyo. Ngayon, sir, paano yung paraan, although nabanggit mo, binabalanse po ninyo na you wanted to upgrade at the same time retain kung ano man yung kilala nila na Parol San Fernando. Ano po. Pero sa ngayon, sir, ano ba yung hinahanap ng ating pong mga mamimili sa inyo? Mas marami na ba ang mas gusto nila yung mga bagong teknolohiya na, or mas marami pa rin ang nagpapatronize ng dati pong disenyo, dating gawa natin na Parol San Fernando? Actually, nag-acid test ako ngayon eh. Pinos ko yung traditional lantern na mahirap gawin. Parang namiss ng mga tao, yung ang daming nag-comment na hinahanap nila yung ano, para sabi ko nga, gawin natin next year yan para ibalik natin yung... Parang ano kasi, parang moda na limbawa, bell bottom yung usong pantalon, 1970s yun. Patapos ibabalik mo ngayon sa 2000 na panahon, di parang namimiss din ng mga tao. Parang ganun lang din yung mga parol natin. Namimiss nila yung Japanese paper lanterns na kalado. Ibig sabihin yung mahirap gawin, pero napakaganda. Kasi yung labor of love kasi, sir, labor of love siya. Tapos, yun lang talagang original San Fernando lantern na hinahanap ng mga tao. Parang ginawa ko nga, pinost ko, parang nagandahan sila. Ganun, hinahanap nila ngayon. Siguro, at least nakapagbigay ako ng sample sa mga lantern makers, baka mag-produce sila. For next season na yan, for next year, sir. Opo, kasi iba pa rin talaga yung original, sabi nga po nila. So sir, sa panghuli po dito sa huling bahagi ng ating pong segment for this time, nais naming malaman mula po sa inyo, ano ba yung aabangan sa industriya ng mga parol? What's next, ika nga, sa lantern making? Ang masasabi ko lang, continuous innovation lang, kasi dapat lagi kang nakahanda sa mga pinagagawa ng mga customers. Kagaya ngayon, maraming lighting, nauuso yung mga dekorasyon sa mga lawn, mga gates, ay yung mga arko ng mga bayan, yung mga munisipyo. Siyempre, kailangan pag-aralan mo na yan eh. Kagaya namin, hindi lang kami sa parol lang. Nag-connect kami sa mga architects. Kasi yung mga kuminsan nagpapagawa sila ng mga lighting, mga chandelier, mga corner lighting, table lamps, na hindi lang siya sa parol. Pero yung sa parol naman, nakikita namin na gumaganda yung kasi alam mo yung Pasko, iba yung touch niya eh. Parang nanonood ng pelikula na walang background music. Kung walang parol, paano yung Pasko? Sabi nga, pag tinatanong ako, hanggang kailan hanggang may Pasko. Salamat, Sir Roland, sa inyo pong pagbabahagi, ng inyong kwento, maging kung paano nga ba kayo nakapagpatuloy, at hindi lang nakapagpatuloy, Sir, ang sayang tignan na yung industriyang ito ay lumalago pa, kahit tayo po'y nasa gitna pa rin ng pandemya. Sir Roland, babalikan po namin kayo later sa aming pong next segment, pero sa ngayon, magka-commercial gap muna po tayo. Sa ating pong pagbabalik, makakapanayan po natin si Ginoong Francis Musni, siya po isang historian at siya po ay na-awardan bilang Most Outstanding Kapampangan for Culture. Manatili po nakatutok at magbabalik ang Perspektiba.
Sa punto pong ito ng ating programa, makakapanayan po natin si Ginoong Francis Musni, isa pong historian at ang Most Outstanding Kapampangan Awardee for Culture this year. Ano po, upang ating pong talakayin ang kasaysayan ng pagpaparol. Sir Francis, welcome po sa Perspektiba. Salamat po sa inyo pong oras, sir. Maraming salamat sa inyong pag-imbita at ng magandang araw. Yes, sir. So, sir, para po sa kalaman ng ating mga manonood, nais naming balikan kung paano nagsimula ito pong industriya ng pagpaparol dito po sa ating lalawigan. Kung babalikan natin, bago yan naging industriya, isa yung lumang kaugalian ng mga Kristiyano dito sa lalawigan ng Pampanga. Magugunita na ang ating pananampalatayang Kristiyano ay pinakilala ng mga misyonerong Agustino 451 taon na ang nakalilipas. At nung ipakilala nila ito sa atin, kasama rito ang ibang kaugaliang dala nila galing sa Espanya at mga tradisyong galing din sa Mexico sa pamamagitan nitong tinatawag na biyaheng Acapulco. At dahil dito, ang ating mga tradisyon ng mahal na araw, mga tradisyon natin ng iba-ibang debosyon, kasama na dyan ang parol. At ang parol ay ang ugat ng parol ay ang simbolo ng ilaw. Ang simbolo na sumasagisag sa parol, sa bituin o tala na sumikat na nakita ng 3 haring mago na siya naman kanilang sinundan upang kanilang matagpuan ang bagong silang na Mesiyas. At sa takbo ng panahon, sa ating pananampalatayang Kristiyano, napakahalagang simbolo ng liwanag o ilaw. At ang ilaw na dala ng parol noong unang araw ay sa pamamagitan ng lampara o kandila o kingke, ito'y sinisindihan dahil hindi lamang praktikal, no? Bilang liwanag sa dilim, lalo na pag kayo may misa magmadaling araw, yung tinatawag na misa de Gallo. At hindi lamang dahil doon, ikalawa, dahil sa simbolo ng ilaw, ito'y bahagi ng pananampalatayang Kristiyano. Ang ilaw ay simbolo ng liwanag sa kadiliman ng kasalanan. At ikatlo, naging bahagi na ito ng entertainment o libangan. Siyempre, walang kuryente noon. Kapag mayroong liwanag na lumilitaw sa dilim, ay para bagang nakapagbibigay ito ng libang o nakalilibang, nakapagbibigay ng tuwa sa mga nakakatanaw nito. Okay, sir. Thank you, sir. Talagang ang ganda, ang rich ng history po natin. At hanggang sa ngayon, sir, nagpatuloy ito pong industriya ng pagpaparol. Sir, based sa history ba natin, meron po bang nangyaring kaparehas na parang pagsubok similar to COVID-19 na masabing nagkaroon ba ng lockdown? Ano yung masasite nyo, sir, na masasabi nating malaking pinagdaanan din na pagsubok ng lantern making dito po sa ating lalawigan sa mga nakalipas na taon before nga po mangyari ito pong COVID-19 pandemic? Alam mo, kung babalik tanaw tayo, talagang ang paggawa ng parol ay hindi naman dating commercial enterprise. Hindi siya dating industriya. Hindi ito industriya. Hindi ito personal na ginagawa sa mga bahay, bilang palamuti pagpasko, bilang pagpaliwanag sa madaling araw, pag misa de Gallo. At ayon sa tala ng kasaysayan, sa Bacolor halimbawa ay napatanyag ang paggawa ng mga parol. At sa nasabi ko nga sa lokal na pamahalaan, kung ang San Fernando ang giant lantern capital, kailangan na natin ipakilala ang Bacolor bilang pinanggalingan o lugar o silanganan ng paggawa ng parol. At buhat dito, dumaan tayo sa mga revolusyon, sa Revolusyong Pilipino ng 1896, 1898, nagkaroon ng unang digmaang pandaigdig, at lalong-lalo na ang ikalawang digmaang pagdaigdig kung saan naranasan ng mga Pilipino at ng mga Kapampangan ang 3 malulungkot na Pasko. Pagkatapos bombahin ang Pearl Harbor noong December 8, 1941. Hanggang hindi dumating ang mga Amerikano at mapalaya ang Pilipinas mula sa mga hukbong Hapon, ay naging malungkot ang mga Paskong yaon.
So, sir, no, maraming... Yes, sir. Pero kung susuriin ng kasaysayan at titingnan yung mga painting at mga likhang visual ng mga panahon yun, kahit may digmaan, paborito ko yung mga painting ni Jorge Pineda, no? Nung digmaan, ay gumagawa pa rin ng parol ang mga tao. Napakaganda ng mga pintang guhit na gawa ni Jorge Pineda na nagpapakita na sinasabi niya kahit mahirap ang panahon, mahirap maghanap ng papel, pandikit, gumawa pa rin ng parol ang mga Pilipino noong 3 taon ng digmaang Hapon. At siyempre, may mga iba-ibang pangyayari sa kasaysayan, nagdulot ng politika, at mga pagbabagong ekonomiko. At itong huling ating naranasan ay itong halos 3 singkad na taon ng pandemya. Kung saan hindi labang nasubukan ng tatag ng ating loob sa gitna ng panganib na dala ng COVID, kung hindi maraming mga gawain, industriya, kalakal, ang labis na naapektuhan dahil dito. Kung kaya sabi ko nga sa aking mga kausap, itong taon na ito ay napakahalaga ng Pasko. Dahil ako ilang beses na nagtungo ng Divisoria, at sabi ng mga kaibigan kong nagtitinda doon, abay medyo pumick up na ang sales. Medyo dumami nang namimili. Ganun din naman, ikot ka dito sa lalawigan, makikita mo yung mga tindahan, hindi katulad ng nakaraan 2 taon, walang gaanong stock ng Christmas, walang gaanong stock ng Christmas decors. Aba, ngayong magpapaskong ito, biglang ako'y natuwa at mga tindahan dito sa San Fernando sa Angeles ay talagang dinudumog. Kung kaya sa loob ng 2 taon na hindi ako nagde-decorate dito sa bahay, itong taon namang ito lumaki ang aking gastos bigla. Dahil ako'y naganyak. Ako'y naganyak na gumastos. Dahil sabi ko para uhaw na uhaw tayong magpalamuti. Kung kaya itong Paskong ito marahil ay hindi natin kakalimutan. Yes, sir. Hindi lamang dahil dadami na yung mga party, kung hindi nagsimula na tayo muling magpalamuting pampasko. Yes, sir. At kilala ko po kayo when it comes sa pag-aayos din ng mga bahay. And napakaganda ng bahay po ninyo and very traditional yung touch. So, sir, kanina nakapanayam namin yung isang lantern maker dito sa Pampanga, sa San Fernando, at isa rin pong exporter. At gaya po nung nabanggit ninyo, natutuwa sila actually na kahit dumating yung pandemya, ngayon po'y nakabangon at nagkaroon pa rin po ng paraan para yung industriyang ito ng pagpaparol ay magpatuloy pa rin. Sir, ano yung nakikita niyong factor na naging dahilan marahil kung bakit itong specific industry na to? We know, sir, na maraming mga businesses dito po sa ating bansa at even sa buong mundo ang talagang naapektuhan ng pandemya. Pero kanina doon sa aming pong panayam sa isa pong lantern maker, sa kanya po although sinasabi niya it's a personal thing muna na masasite niya na mukhang hindi nila gaanong naramdaman dahil nga po may mga platforms na ginagamit sila like social media. Kaya sir, sa inyo pong perspektiba, ano yung malaking naitulong po nitong mga ano yung tumulong, marahil sa kanila para makapagpatuloy pa itong parol na ito at ngayon po ay talagang nag-boom, sabi niyo nga po. Alam mo, napakagandang alternatibo ng pagganyak at pagpapakilala ng mga produkto at serbisyo, ito tinatawag nating web o internet o sa kasalukuyang panahon ay isang sanga nito na social media. Maraming mga industriya, maraming mga galawang pangkalakal, maraming mga serbisyo ang nanatiling buhay at bukas dahil dito sa tinatawag nating social media. Halimbawa, meron akong mga dating estudyante na nag-shift ng kabuhayan at nagpunta sa food business. Ang sabi ko, kayo ba sa loob ng 2 taon na na-discover nyo na pwede pala kayong magnegosyo, balak nyo bang magtayo ng physical store o isang tindahan na pwede puntahan? Sabi niya, alam nyo po sir, napakalaki po ng kapital dyan. At kahit pa paano po yung maganda ang aming benta sa pamamagitan nito tinatawag nilang cloud store. Ito yung tawag nila ngayon Cloud store o virtual store. Virtual store, yeah. Oo. Sabi ko, virtual o cloud canteen, cloud factory, cloud, ibig sabihin, napakalaking bagay na itong option na to
o pamamaraan o alternatibo ay tinulungan ang mga mangangalakal at negosyante na tumawid sa hirap na dulot ng pandemya. Alam nyo, ako'y labis na nalulungkot pa rin dahil ang dami kong kilalang mga ngalakal, magagandang negosyo at serbisyo na nagsara dahil sa pandemya. Dahil marahil sa walang gaanong galawan, hindi nagbaba ang renta, nagkaroon pa ng inflation, tumaas ang presyo ng bilihin, labis na tumaas ang presyo ng dolyar, palitan ng dolyar. Lahat ng ito, pinilit man nilang mabuhay at makipaglaban, ay nagsara. At alam ko itong mga negosyong ito, napakaganda ng mga produkto at serbisyo. Ngunit kinailangan nilang magsara. Sa kabilang banda naman, natutuwa rin naman ako. Itong panahon ng pandemya is period of discovery. Ang daming tao na sabi nila na nakikipagamuhan, nanunweldo lamang, ng minimum wage, sinugalan nila. At ngayon, ay nakapagtayo sila ng malalaki ng mga negosyo na bumubuhay ng higit sa dati nilang kinikita. At marami akong nakitang negosyo na umusbong at palagay ko kung di nalulukohin ang kanilang produkto at bababaan ng kalidad at mananatili sa katanggap-tanggap na pricing mechanism, ay maaari pa silang lumaki. Sa madaling salita, itong pandemya ay double-sided o double-edged. Meron itong pinatay na industriya, meron din naman itong binuhay na industriya. Okay. Sir, sa ating pong panghuling katanungan bago po tayo mag-commercial break, ito pong isa po sa inaabangan every year, doon nagkaroon lang po ng pagtigil pansamantala nitong pandemya, ito pong Giant Lantern Festival. At sa inyo pong perspektiba, sir, sa inyong pananaw, gaano po kalaki ang naitulong nitong festival na ito para sa paglago ng industriya ng pagpaparol sa ating lalawigan? Apat na bagay. Apat na bagay. Unang-una, ang industriyang ito ay at tradisyong ito, tatawagin ko na siyang tradisyon, ay lalong higit nagpakilala sa siyudad ng San Fernando. Hindi lamang sa lalawigan ng Pampanga, kundi sa buong Pilipinas. Ito'y isang kaganapang hinihintay taon-taon, hindi lamang ng mga Kapampangan, kundi dahil ng mga Pilipino. At sasabihin mo, bakit po hindi naman sila dumarayo lahat sa Pampanga? Dahil sa platform, katulad ng inyong istasyon, na hindi na nila kailangan dumayo dito sa Pampanga at napapanood nila. Lalo na nung pumasok na sa social media ang inyong istasyon, kahit nasa Amerika, nasa Europa, nasa Dubai, mapapanood nila ang Liligang Parol. Ikalawa, ito'y dumami ang mga sumasaling mga baryo. Ibig sabihin na wala na yung monopolya ng mga sikat na baryo. Natutuwa ko ngayong taon na ito, nasilip ko ng inyong programa nung mag-live kayo. Meron pa nga sumaling LGBTQ parol. Ako natutuwa doon dahil, alam mo, mas maraming nagaganyak na sektor na sumali. Ikatlo, ngayong bumabalik na tayo sa normal, masusukat ang tagumpay ng pananatili ng Liligang Parol o Giant Lantern Festival sa pamamagitan ng mga taong dumadalo at sa pamamagitan ng dami ng atensyon na naidudulot nito. At siyempre, sa isang practical na aspeto, ang ika-apat, masusukat ito sa laki ng traffic na naidulot ng Giant Lantern Festival at ng iba't ibang panuuri sa San Fernando. Tandaan mo, maraming dumarayo sa galing sa ibang bayan, ibang lalawigan, mga taga Maynila sa San Fernando, hindi lamang sa panahon ng Giant Lantern. Kung hindi para magpa-photo op o magpa-Kodak sa mga napakagandang palamuting pamasko sa bayan ng San Fernando, sa siyudad ng San Fernando, along Jasa, sa Heroes Hall, sa harapan ng Munisipyo Katedral, at maging sa ibang bayan din, sa Angeles, paligsahan ng mga maliliit na bayan, sa Porac, Pagandahan. Ibig sabihin, itong Giant Lantern Festival ay hindi lamang eksklusibo ng tradisyon o panuuri ng siyudad ng San Fernando, kundi ito'y pagpapakitang gawa ng husay, malikahin, at ang galing ng Kapampangan at Pilipino.
Salamat po, Sir Francis, for sharing those stories and of course for explaining to us kung gaano nga ba kalaki itong naitulong po ng Giant Lantern Festival sa industriya ng pagpaparol dito sa ating lalawigan. Manatili pong nakatutok at magbabalik ang Perspektiba. Nagsimulang lumago ang industriya ng parol San Fernando dahil sa Giant Lantern Festival. Pinaniniwalaan na nag-umpisa ang pista sa Bacolor, Pampanga bilang ligligan parol sa pagitan ng taong 1904 at 1908. Bago pa man magkaroon ng ligligan parol ay laganap na sa lalawigan ng pagdaraos ng Lobenas kasabay ng simbang gabi. Ngayon umaabot na sa 20 talampakan ng mga parol na isinasali sa Giant Lantern Festival. Patunay sa sipag, tiyaga, dedikasyon at patuloy na pag-akap sa makabagong teknolohiya ng mga Fernandino. Kaya ngayong December 17, tunghaya ng Giant Lantern Festival 2022 sa Robinsons, Star-Mills, Pampanga. Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin itong mapapanood sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115. Nagbabalik po ang perspektiba sa ating pong segment na Katha o Katotohanan. Kami po'y magbabanggit ng mga statements at sasabihin ng ating mga panelists kung ang mga ito po ba ay katha o katotohanan at sasabihin din po nila ang kanilang perspektiba patungkol sa mga ito. Para po kay Sir Francis, mauna po tayo sa inyo, Sir. Ito po ang statement. Sa Pampanga nag-umpisa ang paggawa ng parol. Katha po ba o katotohanan? Katha siguro, para maging safe tayo kasi makikita mo may tradisyon din naman ng pagpaparol sa Cebu, sa Iloilo at sa Negros. Ibig sabihin, meron ding ibang sa Ilocos, meron ding ibang dako sa Pilipinas kung saan marahil ito'y dulot ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya nga lang, ang Kapampangan ay napakagaling nag-innovate. No? Gumawa siya ng paraan para maibang kanyang parol, kaya para bagang ang parol ay nakadikit na ngayon sa Pampanga. Ulit, nais ko sabihin, hindi lamang sa Pampanga. Meron sa Ilocos, nakalagay sa mga dokumentong luma, sa Iloilo, sa Cebu, at sa Negros. Pati sa Zamboanga meron. Yes, sir. Salamat, sir. Para po kay Sir Roland, ito po yung statement, sir. Sa Pampanga lang matatagpuan ang authentic lantern. Katha po ba o katotohanan? Para sa akin kasi, meron siyang pagkakaiba Ay traditional lantern na Pilipino, yung star lang, tapos may buntot, tapos na. Pero yung sa atin, meron siyang identity. Meron siyang sariling identity because meron siyang 4 parts na sinusunod. Yung kung titingnan mo yung giant lantern natin na traditional, meron siyang 4 parts na sinusunod. Yung gitna, tinatawag nilang tambor or tambol, bass drum. Tapos yung pinaka main star, tinatawag nilang siko-siko. Tapos yung nakapaikot dun sa star, tinatawag nilang palimbon. Yung limbon kasi sa Kapampangan is a procession Di ba yung procession umiikot sa town proper? Kaya pagtapos, dahil nga sa karakteristik ng mga Kapampangan na maarte sila, magarbo, mayabang, nilagyan pa nila ng dibuho sa dulo. Tawag nila doon puntetas, from the root word punta. Kaya sa tanong mo, sa atin kasi meron tayong sariling parol na matatawag na sariling atin. Tayo lang ang meron. Yung tinatawag nating traditional na Pampanga San Fernando Lantern. Pero yung sinusunod nating simple star, iba naman yun. Okay po. So, may pagkakaiba nga po yung mga lugar na gumagawa din po ng ganitong mga creations. So, sir, ang pangalawang natin, nakabangon na po ba ang parol lantern making industry? Katha po ba o katotohanan? Kung makikita mo sa lahat, no? Marami ng pailaw. Siguro nakabanda, maraming namimili, nakikita ko naman. Maraming orders yung mga kagaya namin na mga naging street decors. Hindi lang ako, marami kami. Nandyan yung mga Kiwa Brothers, nandyan yung mga Flores Magama. Nandyan na lahat yung alos, gumalaw sila lahat ngayon. Kung titingnan mo sa pag ganun yung graphics niya. Siguro masasabi natin patas na yung graphic. Yung graph niya. Kasi makikita mo naman in terms of orders at saka sales
Yes. Nakikita At naman nakikita po namin. natin, bumabangon Oo. talaga. At nagpapatuloy, sir. Sana naman magpatuloy. Yes, sir. Salamat po, Sir Roland. Last na rin po ito. Sa Pampanga, nag-umpisa ang Giant Lantern Festival. Katha po ba ang katotohanan? Katotohanan yan. Ipaglalaban ko yan hanggang sa dulo ng mundo. At handa kong isugalan 10 daliri ko. Walang makatutumbas sa Giant Lantern Festival ng San Fernando at ng Pampanga. Sinasabi ko nga, ang Giant Lantern Festival ay simbolo at nagpapakita ng sinong Kapampangan. Maingay, magarbo, masayahin, at magastos. Okay. Sir, may pahabol pa kaming statement para po sa ating mga manonood. Bonus na statement. Ang unang materyales ng parol dito po sa ating lalawigan ay bamboo at Japanese paper. Tama po ba ito? Katha o katotohanan? Oo, katotohanan yan. Ito ay mga kawayan na kanilang pinagpuputol bilang maging frame o bilang frame nga ng parol. At syempre, noong una, wala pang cellophane, wala pang patis na ginagamit sa kanyang paraan, wala pang acrylic. Ang ginagamit, ang tinatawag na papel de hapon. Salamat po, Sir Roland, ay Ginoong Francis Musni sa pagkibahagi niyo po sa ating talakayan. Maging syempre sa ating po mga manonood. Patunay lamang po ang nagdaang Giant Lantern Festival 2022 na hindi padadaig ang industriya ng pagpaparol sa kahit na anumang pagsubok. Tulad ng pandemyang dulot po ng COVID-19. Pandemyang nagbukas pa ng panibagong perspektiba sa industriya ng parol upang makabangon sa epekto ng COVID-19. Ang ating pong hiling, nawa magpatuloy na po ang transition natin sa new normal. Happy holidays po! Ako po si Aislinn David Manson, taga rito kasama ninyo, CLTV 36, atin po.